Isang pagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga kabisnes natin sa ibayong dagat. Puso na po kayo dyan mga kapapi, mga kabisnes. At sana sa oras na ito nasa mabuti po kayong kalagayan dyan. At huwag po natin kalimutan ang laging unahin natin ang ating Panginoon at para maigay po tayo sa tamang landas ng mga kabisnes at huwag sumuko sa hamon ng buhay. Yan ang lagi nating panalangin po sa araw-araw para sa ating mahal sa buhay mga kabisnes. So meron na naman na tayong panood dun sa bakit daw naman ang mga kagwang doon pa rin sa patungkol doon sa failure na sinabi ni Kuya po mga ka-business. Parang hindi natatapos yung usapin tungkol doon sa mga bagay-bagay na walang kabuhay-buhay na mga dapat hindi na pinapalaki po mga ka-business. So ako nga sana nahimik na rin ako mga kabisnes. Kahit matibay yung damdamin mo dahil siyempre ang isang tao na pinanggalingan mo at naghubog ng kamalayan mo sa social media o kaya sa pagiging parang tao, di ba? Parang hindi ko naramdaman sa aking pamilya noon. Ngayon naramdaman ko sa kabisnes family, sa kabisnes official, yung mga dapat kong maabot, dapat kong malaman tungkol sa kahalagahan ng pamilya. Ano po mga kabisnes. Kaya insider rin po ako mga kapapi, mga kabisnes kung ako muli ay nagkakamali sa aking mga sasabihin. At kung na naman po ang hensya na po ulit mga kabisnes. Kaso lang kasi napapanood po mga kabisnes. Hindi naman tama yung sinasabi dito sa mga nagkukume na napanood natin mismo sa mga nag-react na nakawang mga kagwang daw parang nakakulong, nilagay sa isang kahon na nakatakas, malaya, kaya parang nagagalak. Ano po mga kabisnes. Hindi naman ganun. Kasi sa tutuusin lang, ang mga kagwang, may sariling pag-iisip yan mga kabisnes. Sa singin mo lang hindi matalino yung mga yan. Matatalino po yung mga kagwang, mga kabisnes. Kasi kung mapanood nyo nga yung mga drama ng mga ginagawa ni Kuya, kabisnes, talagang kayang-kaya. Walang one move lang, nakukuha ang direksyon ng isang pelikula. Ano po mga kabisnes. Kaya matalino po ang mga kagwang. Ano po mga kabisnes. Kaya hindi nga sinasabi na yun nga ang bagay na yun. Pag sinabi na kagwang, sa akin ang narinig ko kay Kuya doon sa mga kasama ko, sabi niya, sabihin niyo lang kung ano ang dapat niyong gawin at malaya kayo. Tutulungan ko kayo para maging malaya. Kung gusto niyo mag-separate kayo. Kung gusto niyo hiwalay kayo. Diba? Ayun ang sinabi ni Kuya. Pero hindi yun sinasabi na, sige, umalis ka na, hindi kita tutulungan. Tinutulungan po yun mga kabisnes. Kaso lang, ang nangyayari po kasi, lalo lang nila iniiba yung direksyon ng istorya. Parang sinasabi nila na doon sa mga bagay na yun na parang hindi ko talaga mag-gauge mga kabisnes kung bakit kailangan pa na pahabain, kailangan pa na palakihin. At sabihin nila na, walang utang loob na yan, mga kagwang na yan. Hindi naman sa ganun po mga kabisnes ang habol na yun Sa mga komento lang yun. Si Kuya mismo hindi nagsasabi niyan na ganun. Sa mga nagko-comment, kasi napapanood nila, nasasaktan sila. Yun na nga sinabi ni Kuya ito, ako yung nagbuo, ako din yung bubuwag. Kaya nga nagkumpara sa doon sa palayok na gumagawa kasi kayang-kaya niyang gawin muli yung mga nasisira, mga kabisnes. Kasi siya nga yung creator Siya yung
creator eh. Di ba po mga kabisnes? Kaya napakadali lang naman yung paliwanag ni Kuya doon. Kaya nga sana doon sa nagko-comment, dandahan naman mga kabisnes. Kasi hindi naman ano eh, hindi naman halos totoo yung mga sinasabi ninyo eh. Kasi bilang isang dating kagwang mga kabisnes, sa aking sa aking obserbasyon, ito, tatanong ko po sa inyo dito sa bagay na ito mga kabisnes, na sa mga nagko-comment na kung wala si Kuya kabisnes at saka si Ate kabisnes, pumasok sila dyan, ano ba sila ngayon? Nakikilala ba sila sa buong mundo? Di ba? Di ba hindi? Dahil kay Kuya, kay Ate, nakilala sila. Pagpasok ko lang namin, ano ba kami doon? Ano bang kalagayan namin noon? Di ba? Napaka, walang alam doon sa bagay na yon. Kahit sino sa amin noon, tiko mo yung bibig, mahihain, mga hindi makapagsalita. Yung bandang huli na nataniman na ni Kuya ng magandang o yun, na nangyari, di ba? Medyo nagmamalaki na. O, di ba? Kasi kung mababa po yung kalooban mo, kahit ano pa yung sasabihin ng magulang mo, kasi tinuturing na magulang, dapat tanggapin mo ng taos puso na kasi yung walay natin na walang utang na loob. Kasi sabi nga ni Kuya, wala ka namang utang na loob sa akin kasi kadalasan na nababasa ko, utang na loob. Yun, pinakinabangan nyo naman yung kagwang. Oo, totoo nga po yun, doon nga po yun. Pero dapat, doon sa bagay na yun, mga kabisnes, hindi na nila pinapalaki yung issue. Kasi marami na yung marami na yung nakakapasok doon sa mga usapin na kalit-liit lang usapin, bigla naging gulayat eh. hindi karapat dapat na na pagtuunan dapat ng pansin eh. Ganun po eh. Kasi yung may nakapagsabi doon po sa akin mga kabisnes, sabi sa akin niya alam mo ba Damulag, yung tinatawag na failure? Sabi niya sa akin. Oo, alam ko, sabi ko. Hindi nagtagumpay, bigo. Di ba? Sabi niya, Kaya nga sabi ko, ni Kuya, kaya nga sinabi ni Kuya, nga, mayroon masasaktan. Mayroong hindi sila pabor, parang talagang hindi lang, parang may mga nasasaktan, may mga bagay-bagay na nagtaka bakit binuwag yung kagwang. Kasi nga, nabigo nga eh. Pero ang sabi nga, kung failure yung kagwang, failure lang nagtayo ng kagwang. Di ba po mga business, parang, ewan ko, kasi siya daw nagbuo, siya daw yung failure. Di ba? Pero, di ba mga kabisnes, pero hindi, sa akin lang, kaya nga, yun, para mawala na yung kanyang alalahanin, kumbaga parang, ayaw ko na nito, palitan ko na. Doon nga tayo sa kinumpara doon sa paso eh. Kagawang kinumpara sa paso. Grabe talaga mga kabisnes eh. Kaya, yun, creator nga, dahil kaya niyang bumumuli. Sabihin doon. Kaya kahit may masaktan dyan sinabi na, kasi may panindigan si Kuya eh. Iniisipan niya yan ng 100 times, 1,000 times. Bago niya sabihin kasi alam niya yung kasisira niya, at saka hindi. Kabistis. Kaya sa mga nagko-comment na basta-basta na lang ganun, wag naman sana. Kawawa naman si Kuya. Kasi doon sa bagay, baliwala din naman doon sa inyo mga kabisnes, kasi kung halimbawa na mga bagay na yon na usapin tungkol doon sa paging failure na isang kagwang, kung sa akin lang pagsikap, di ba? Failure ka pala kagwang ipakita mo yung magsikap mo ngayon, andun ka sa labas, di ba? Pagka halimbawa na ito na ako ngayon, Kuya Kabisnes, ito na ako ngayon, mayaman na ako dahil nagsikap ako.
Dahil sinabi mo sa amin, failure ka ang kagwang. Ito na ngayon, hindi na kami kagwang. Di ba? Napakadali lang naman po mga business eh. Na ano, kung hindi natin bigyan ng ano eh, ng kahulugan na ng hindi magandang ano ikahinatnan. Ano po mga kabisnis. Kaya sa mga bagay na sa aking pananaw na kaya nasabi ni Kuya yun, siyempre nasasaktan si Kuya. Dahil siyempre mahal niya yung kagwang eh. Pero ano malay mo na darating ang araw bago umuli yung mga kagwang, bago umuli yung kabisnis official. For dream, di ba? Paras-paras sila mayaman. Oh. Saan pa ano yan dahil magkakilala. Hindi rin po pwede na darating ang araw na diyan kami nagsimula. Hindi po kasi mawawala yun mga kabisnes eh. Yung mga bagay na yun na kung saan ka nagsimula, ay yumaman tayo na. Hindi mo maalala si kabisnes na kung saan ka nanggaling, bakit ka yumaman. Hindi ko maniwala doon mga kabisnes. Kaya hindi mo rin talaga maisip na ay salamat tayo doon. Pero sinasabi nga, magpasalamat ka lang kahit hindi mo tatanawin ng utang na loob. Ano po mga kabisnes kasi, sabi nga ng iba doon sa comment, kaya kinabangan mo naman yung kagwang eh. Di ba? Gumagawa naman yung kagwang dyan. No. May mga, kung anong mga bagay na, katuwang mo naman yan. No. Tsaka, siyempre, wala namang masama doon sa isang tao kung bibigyan niya talaga ng maisip na masama. Pero kung isipin niya yun na ikabubuti, talagang maging mabuti yun. Bakit? Para sa kanya. Doon siya kasi pag sinabi kasi na wala kang kwenta eh. O, pakita mo na magsikap ka para magkakaroon ka ng kwenta. Kung kumbaga, sinabi na bubo ka eh. Hindi niya pala alam na may tinatago kang talino. Gamitin mo yung talino mo ngayon para isikap mo na patunayan mo na hindi ka bubo. Kung ba? Wala ka palang hindi ka pala nagtagumpay, wala ka palang kwenta eh. So, pakita mo ngayon, magsikap ka para magkakaroon ka ng kwenta. Kasi po sa akin mga kabisnes, sinabi ni Kuya yun, napakasimple lang sa akin yun. Hindi ko kailangan na damdamin yun eh. Yung sinasabi na failure. Failure, ano kaya kung failure? Di ba? Kung wala akong channel, bakit? Natatakot ka dahil doon sa bagay na yun na mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng YouTube channel. Kasi inangad mo lang siguro, baka para lumakas din yung channel mo, kaya ganun na. Kasi pag pinag-usapan kasing kabisnes official, pag kinakalaban mo kabisnes official, aangat ka eh. Di ba? Mga kabisnes. At siyempre, sa akin naman, hindi ko naman pinagtatanggol ang kabisnes official. Pero doon sa mga sinasabi kasi ng nag-react kasi, walang katotohanan eh, ng mga kagwang kinukulong eh, para doon sa isang bagay na parang pag nakalaya, grabe yung saya. Di ba? Sinabi ni Kuya kung sino ang gusto na magbukod, magsabi lang kayo. Kasi ang nagsasabi ng tapat, masama ng maluwag. Yung sinasabi ni Kuya. Ngayon, bakit sinasabi na para nakulong? Ibig sabihin, hindi sila tapat. Hindi sila doon sa hindi sila sa sarili nila. Kumbaga, di ba? Kumbaga, parang sinasabi na, hindi ako nahihiya ako magsabi, nahihiya ako magsalita. Paano yan? Sino kasalanan doon? Di ba? Mga business. Ganun yan sa akin. Pero sa mga kapatid ko dati na kagwang, wala akong sa kanila. Kumbaga para sa akin lang yun mga kabisnes. Yung mga na yun. Kasi ako, okay lang ako kahit anong wala sa akin yung kasi sabihin nila, oo nga, kasi hindi ka naman nakapag-aaral ng bulag, hindi mo naramdaman yung pagiging isang hindi nagtagumpay. Hindi nagtagumpay? Kadami-dami ako naman ng trabaho. Di ba? Sisiksik mo sarili mo dyan. Di ba? Kaya, yun nga po, mga kabisnes, sana, unawaan natin na huwag na natin sana palakihin yung mga issue na yun na tungkol sa ganun. Kasi,
Si kuya nga talaga ang may karapatan doon na, ayaw, wag wala ng kagwang. Oh, ayaw ko na maging kagwang kasi tatayo na naman ako ng bagong kagwang. Hindi na kagwang, aswang na itatayo ko. Di ba? Kung gusto ko na nung... Joke lang po. Di ba, mga kabisnes? Kaya, ngayon, ano man ang, ano nila, minto, di, hanggapin natin ng maluwag. Doon sa, ng reaction naman, dandaan lang. Kasi yung sa akin, hindi ko naman naramdaman na kinulong kami ni Kuya. Hindi totoo yung parang kinulong na nasakal, mayroon pang tinatawag na napakadaming sinasabi. Napakabigat. Parang hindi ko kaya magtiis na hindi magsalita. Ano po mga kabisnes? Kasi hindi talaga mapigilan na ano rin kasi ako. Hindi lang ako nagkukuming kasi. Kaya nakita niyo po, di ba po mga kabisnes, halos ilang buwan ako na hindi rin nakakapag-upload kasi yun nga, parang nawalan na rin ko ng pag-asa mga kabisnes na patuloy yung aking channel Kaya doon sa mga nakita ko naman, parang hindi ako makapagtiis. Grabe, talaga. Ito lang po mga kabisnes na sasaktan din ako kapag ganun yung mga nasasabi nila kay Kuya na ganun, na wala namang katotohanan. Kumbaga parang biglang lumakas. Wala na sa kabisnes. Okay lang yun kasi ano niya yun sa kanya yun Sabi nga panahon mo na yun. Diba? Kadugtong mo na yun ng panahon mo Kumbaga para sa iyo yun. Ngayon, ang sa akin naman, kaya ako nga dito mga kabisnes, nagsisikap ako kahit kaya ako nag-tricycle. Nagsisikap ako. Kaysa magpalaboy-laboy ako uli. Kung ano man, mag-contraction, mag-security, o anong bagay dyan, dito na ako, mag-tricycle na lang. Kasi anytime na marami pa akong maging kaibigan na matulungan. Ayun, hindi ko lang pinapakita sa inyo mga kapapi, mga business, yung mga tinutulungan ko. Minsan, mga sinasakay ko, hindi ko na pinakabayad. Basta, mga kabisnis, dami din akong tulungan. Hindi ko inaano. Kasi mahirap na magyabang sa sarili. At sana lagi tayong magpakumbaba sa ating sarili. Magtingala tayo sa langit, mahalin natin yung ang ating kapwa, mga kabisnis. Sabi nga dun sa mahalin mo ang iyong kapwa, katulad sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Di ba? Dahil yan ang utos. Ayun. Sana ang laging pairalin yung pagmamahal, hindi yung puot, mga kabisnes. Para sa ganun magtagumpay tayo sa ating hinahangad sa buhay. Ano po mga kabisnes? Kasi nagsisikap pa, para kanino? Pamilya mo. Ngayon, kung marami kang kaaway, at ano nangyari, di ba? Dahil sa gagawin mo, na mga bagay na yun na, ganito, ganun. Hindi natin alam kung takulang panahon, mga kabisnes, baka mamaya, dumating na ang Panginoon, di parusahan tayo dahil sa ginagawa natin kasamaan. Ano po? So, sa mga nag-reaction dyan, nahinay lang. Wala namang katotohanan yung mga sinasabi nyo. Bilang isang kagwang, ako yung pinagpapatunay na hindi ko totoo yan. So, hanggang dito na lang po, mga kapapi, mga kabisnes. Sana ako muli maghihingi ng paumanhin sa inyong lahat, sa mga subscriber, sa mga nanonood na pasensyahan ninyo ako kung ako yung nagkamali sa mga sasabi ko kasi lang siyempre kailangan kong magsalita bilang isang kagwang. Ano po mga kabisnes, dating kagwang yun. Siyempre maraming salamat sa pagtulong sa kabuuan ng kabisnes family TV family. Ano po mga kabisnes. So ito yung Kuya Damulag. Maraming nagpapasalamat po sa inyong lahat sa tulong at suporta, sa walang sawang pagmamahal sa aking pamilya. Ano po mga kabisnes, saan man kayo sa panig ng mundo ito, lagi po kayong mag-iingat mga kabisnes. I love you po sa inyong lahat, sa Luzon, sa Visayas, Mindanao at mga kabisnes natin sa iba yung dagat.
Yun, andyan po sila ni Ma'am Perma Payupay, Ma'am Jocelyn Torres. Shoutout po sa inyo lahat, Ma'am. At Ma'am Nati Valdez, yun. Ma'am Pop Betty ng Saudi. Shoutout sa iyo, Ma'am. Sa buong kabuhan ng kabisnes. Salamat po. At never say goodbye tomorrow is another day. Darabangat na po tayo mga kabisnes.